Asprey, here to share with you some thoughts on the Power Trio brought to you by iFern. Let's begin. Health is wealth. Kasabihan ng mga kasama natin, mga matatanda, pati mga bata. Health is wealth. Tagalogin natin, ang kalusugan ay kayamanan. Ang kalusugan ay isang bagay na pinag-iipunan natin magmula ng pagkabata. Ang kayamanan, ito'y ihambing natin sa pera. Ang pera o salapi. Ang pera ay madaling makutang, pwedeng ibigay. Pero ang kalusugan, hindi mo maibibigay yan. Pang sarili mo yan, iyong-iyo. Kaya kung aalagaan natin ang sarili natin, meron tayong magandang kinabukasan habang tayo ay tumatanda. Hindi natin kasi ito nahihiram. At itong health is wealth ay tutugunin natin sa tatlong power trio o yung power trio ng iFern. Ito ang Fern D, ang Milka at ang Fern Active. Yan ang tatlong produkto na pag-uusapan natin ngayong umaga. Let's start by understanding calcium. Calcium is one of the most crucial minerals needed by our bodies. It accounts for 1.5 to 2% of the entire body weight, and it is the most abundant mineral that we have. 99% of which is stored in our bones and teeth. 1% goes all around the body, providing for hormone secretion, heart and blood vessel function, blood clotting, muscle contraction, brain function, nerve transmission, and intracellular signaling. These are the functions brought about by the 1% of calcium going around our system. And what we have is called bone health. Bone health is where the calcium goes in and out of our bones to the entire system. They are composed of two activities. One, you have deposition. Deposition is where calcium and phosphorus is absorbed by the bones for later use. Then we have resorption. Resorption is when calcium and phosphorus is removed from the bones and brought back to the body system. Para mas madaling maalala natin, pag sinabing deposition, ito ay deposit. Pag sinabi natin resorption, opposite ito ay withdraw. Ito po ang deposit at withdraw at nagaganap ito sa bangko. This is how we consider our calcium. And calcium is equivalent to our money. So it is brought into the bones by deposition and it is taken away from the bones by resorption. When it is removed by the process of resorption, it goes around the body to provide bone health. Goes into the blood, it provides for blood clotting functions, for nerve stimulation and muscle contraction, for cell membrane maintenance. Ang cell membrane, isipin nyo, ay isang kapote. Yung kapote ay sinusuot para maging protektado tayo. Yan ang silbi ng calcium. Enzymatic reaction, marami yung kaganapan sa katawan natin. And organ health. The organ systems are the circulatory, respiratory, digestive, urinary, nervous, endocrine, and the reproductive system. All of these depend on calcium. Number 2, bone health also involves repair of micro-damaged bones from everyday stress. Yung micro-damaged bones, pakita natin. Yung pagkabali at yung pagkahilo, ito po ay tinatawag natin na shaping and molding. Kapag nababali, nagkakaroon ng fracture, pinagdudugtong ulit ng calcium. May sobra sa magkabilang bahagi na naputulan o nabalian at yung sobrang bahagi na deposit ng calcium pampatigas, pampa-reinforce. Kapag maganda na yung hubog ng buto, ito'y dahan-dahan mawawala. So, meron ka na naman streamline ng buto. Yan tinatawag na shaping and molding of our skeletal system. 10 years old, ang buto ay humahaba.
Yan ang pampatangkad na edad natin. Pagdating ng 18 to 38 years old, ang buto ay tumitigas. It becomes compact. And 38 years old and beyond, ang buto ay humihina. Yan ang tatlong yugto sa ating bone health. What is called the calcium requirement. Our body needs calcium. We store it and we provide it so that we can live our daily lives. Epekto ng 1% kapag nabawasan. Sa baby, ito yung nakikita natin na calcium tetany, laryngismus, insomnia. Ang baby iyakin, hindi makatulog. At ang pinakatanyag na nakikitang sintomas, mahina ang ngipin, sirain. Dahil walang nakuhang sustansya na calcium galing sa kanilang nanay nung nasa sinapupunan habang 9 months silang lumalaki. Yan ang nakikita natin sa baby. Sa mga children hanggang teenagers, night sweats ang sintomas kapag mababa ang calcium. Umiiyak, walang ganang kumain, nagtatae, o yung opposite, hindi matae, may constipation, at irritable na irritable ang mga tao. Ang laganap na nakikita sa mga taong mababa ang 1% ng calcium, yung buto sa binti at hita ay bumibigay dahil sa timbang ng ating katawan mula sa bewang hanggang ulo. Ang tawag natin dyan ay, alam niyo na, pagkasakang. Naman natin ang mga nagbubuntis, pati yung nagpapadede. Ang unang sumasakit, likod. Bakit? Kasi ang likod natin sa nanay, kapag nagbubuntis, yan ang nagdadala ng timbang ng baby. Nagkakaroon ng pamamaga o pamamasma o yung edema sa ating lower legs sa mga nanay. At mabilis mapagod. Yan ang nakikita natin. Ito na ang elderly. Mas nakikita natin dito ang simptomas ng calcium deficiency. At ang isang salta na kilala natin lahat dito ay osteoporosis. Calcium deficiency is seen when there is no more storage of calcium into the bone. Kuha na lang ng kuha ang ating katawan ng 1% para ikot sa katawan dahil kinakailangan ng puso, muscle, respiratory system at iba-iba pang organ. Yan o ang makikita natin sa mga lola at lolo natin. Siguro baka pati tayo ay kasama na rin yan pagdating ng panahon. Kung hindi natin mapangalagaan ang ating katawan sa sapat na calcium. For adults, the recommended daily intake of calcium is 750 milligrams. Pakiulit, 750 milligrams as one solution. And that solution is Milka! Milka! This is our product from iFern. Milka, calcium from milk. Milka, one capsule contains 700 milligrams of Trucal from Glanbia. And Glanbia is an international nutritional solutions and cheese group. Ang headquarters niya ay nasa Ireland at saka nasa United States of America. Itong Milka, pag tinignan mo natin, ang laman ho niyan ay katumbas ng components ng ating buto. Ang laman ng buto ay calcium, phosphorus, magnesium, potassium, zinc, copper, and iron. Kapag uminom ka ng Milka, yan din ang laman. Tignan nyo yung ating table. Kung ano yung laman ng buto, siyang laman din ng Milka. Hindi katulad ng mga ibang produkto na ang laman lang ay calcium citrate o di kaya calcium carbonate. Why settle for anything less? Take care of our bodies and go for Milka. It has the seal of approval given by the American Food and Drug Administration as the first line of defense against osteoporosis. Anong pangalan ulit? Milka. That's our Milka source of calcium. Anong dosage natin?
750 milligrams a day. Makukuha natin yan sa 2 kapsula sa umaga, 2 kapsula sa bago matulog. So ito ay isang halimbawa ng pagbigay ng calcium sa katawan na hindi kailangan uminom ng gatas kung ikaw ay nagkakaroon ng lactose intolerance. It's calcium from iFern. Masagana. So, ladies and gentlemen, let's go to the next. Nakilala natin ang calcium. Nasa loob ito ng milk cup. Kaya pag-usapan natin ang vitamin D. Yan. Ang vitamin D at milk cup or ang calcium ay magkadikit yan palagi. See, vitamin D is the vitamin from the sun. It is an essential steroid hormone. It regulates calcium and phosphorus homeostasis. Yan ang silbi ng vitamin D. It is in charge of proper development and maintenance of bone. And like calcium, it is also a cell regulator. Yan ang vitamin D. Ito, katulad kay calcium, it regulates our money. Pag marami kang D, marami kang calcium. Kaya pag marami kang D, pang-regulate ng pera, mas marami rin ang pera mo sa calcium, mas tumataas yung calcium health mo. So, your benefits are increased and your body becomes healthier. The health benefits of vitamin D, they reduce 32 different types of cancer. It is beneficial in curing rickets. It helps to treat osteomalacia. It is useful in treating rachitic rosary. Pakita ko sa inyo mamaya. It helps to prevent heart disease. It aids in preventing bone fractures. It provides protection against peripheral arterial disease, and it helps to control phosphate and calcium levels in the body. So, ano ulit ang level na required sa vitamin D? 1,000 to 2,000 international units per day. Ulitin natin, 1,000 hanggang 2,000 IU, international units recommended per day. Kapag naabot natin yan, masagana ang katawan natin. Kapag hindi inabot at bumaba ang level, then, katulad ni calcium, pag bumaba, where vitamin D bumababa, and you have vitamin D deficiency. Vitamin D. Vitamin D comes from the sun. And its function is to prevent 32 different forms of cancer. Kapag nasinagan tayo ng araw sa balat natin, ang ultraviolet B ay nag-release ng vitamin D. It produces vitamin D in our skin. Yung vitamin D sa loob ng katawan natin ay may mga receptor sites sa mga cell. Didikit yung vitamin D sa receptor site ng cell. Kapag may sakit yung cell, didikit yung vitamin D sa cell. At pagagalingin niya yung mga cell na ito. Ito yung mga nag-mutate ng mga cancer cell. Kapag ang cell naman ay hindi na kayang mapagaling, tuturan ng vitamin D kung paano niya sirain ang kanyang sarili para hindi kumalat ang mga mutagenic cells sa katawan natin. Eh kung mababa ang level ng vitamin D sa katawan, eh di walang magpo-control sa dami ng mga nag-mutate ng mga cells sa katawan natin dahil sa kakulangan ng vitamin D. Pero kung sapat ang pag-inom mo ng vitamin D, 1,000 to 2,000 IU per day, eh di kayang supuin, tirahin ng vitamin D ang mga cancer cells, ng mga mutating cells para mapaganda ang ating katawan. That's our vitamin D. Thanks a lot, vitamin D. It helps to prevent
32 different forms of cancer. So these are the simple ways to understand it. Kayo nga, pwede niyong tignan ito sa YouTube. Maghanap lang kayo, type nyo dyan, vitamin D deficiency. At ilagay nyo para mas madali, animation. Makuha nyo, maintindihan nyo. Yan ang paraan kung paano gumagawa ng kasiglaan sa katawan natin ang vitamin D. Panlaban sa 32 different forms of cancer. Vitamin D. So, eto pa isa. Vitamin D also seems to do all right in the heart because you see, vitamin D aids in the angiotensin converting enzyme. Ang ACE, ito ang nagre-regulate ng vasodilation para makontrol ang ating peripheral heart disease o yung ating peripheral vascularization. Our blood vessels are kept intact and our blood pressure is controlled. Pag-inom ng 120 microgram or 0.125 milligrams. Ito po yung katumbas ng nakita nila sa pagsasaliksik sa mga laboratorio na sapat para mapangalagaan ang ating immune system at malabanan natin ang coronavirus. Ano ba ang regular recommended daily intake ng vitamin D? Kung natatandaan nyo, it is 1,000 to 2,000 international units. Kapag ininom nyo ito, you have more than 200 times the protection against your COVID disease by increasing your immune response just by taking your vitamin D. Mga bata, ayaw naman iwanan ng magulang sa labas. Kailangan nasa klase. Pag nasa klase, hindi walang exposure sa vitamin D. Ang mga nagtatrabaho, mga adults, nasa tanggapan o sa opisina, walang exposure sa sun, walang vitamin D. And like we said, yung mga matatanda, ayaw nga magpainit sa araw, baka daw himatayin. So, nasa indoor lang tayo, nakakulong sa bahay, hindi naman home arrest pero lockdown. Walang exposure sa araw. Mahilig nga tayo sa air conditioner. Hindi tayo pinakawisan. Pag nasa loob, at least walang pollution, nga lang walang vitamin D. So, wala palang D dahil wala tayong exposure sa araw. At wala palang D kung pilit-pilit tayo sa pagkain. Teka, saan ba pwedeng kunin ang vitamin D? Alam mo na. Fern D! Fern D! Fern D! 1 gel cup of Fern D daily will provide you with 1,000 IU of vitamin D in your system every day. Ano pangalan? Fern D. Once more, Fern D. Yeah. Fern D. 1 gel from D. S. M. 1 gel cup per day. Ako, sir, mukhang mababa ang kain ko sa pagkain ng masustansya sa vitamin D. At hindi nga ako panlalabas sa lansangan kaya wala akong exposure sa sun. At natatakot ako dyan sa coronavirus. Then you take your double dose. I-double mo ang dose mo, isa sa umaga, isa sa gabi. At tandaan natin, maganda rin, kapag kayo ay nagpa-annual medical exam, tignan nyo rin ang vitamin D level sa inyong katawan. Dahil sa mga tao na nasa 40 years old and above, kung saan stress sa trabaho, ang vitamin D ay bumababa. Have your doctor check your vitamin D levels. You might need more than just 1 gel cup of Fern D. Maybe not just 2, but maybe even 3. Have your vitamin D level in the body checked. And your vitamin D comes from Fern D. From D. SM, the biggest manufacturer of vitamins, second only to the sun. Fern D. At nakilala na rin natin ang Milka. Dito na tayo sa pangatlo. At ang pangatlo,
Yan ay Fern Active. Once more, Fern Active. Ang Fern Active ay ang multivitamins ng Fern. Ang iFern gives us the third product. It increases energy levels, it enhances mental alertness, and it boosts our immunity. So you have Fern Active. Anong laman niya? Ang Fern Active ay may laman vitamin B complex. You have B1, vitamin B2, vitamin B6, and vitamin B12. Yan po ang B complex vitamin. Let's take a moment to understand ano ba ang benepisyo na nanggagaling sa Fern Active. Ito po ay pinanggagalingan ng ating anti-stress mechanism. Meron din itong tulong sa ating mental alertness. It helps strengthen our immune system and it increases our energy for an active lifestyle. Yan ang ating Fern Active. Pinag-usapan natin ang laman ng isang capsule ng Fern Active. Ito po ang laman. B1, B2, B6, and B12. Nakikita natin kalahati ng recommended energy and nutrient intake ay naabot na ng ating B-complex vitamin sa isang kapsula ng Fern Active. At yung natitirang apat na sangkap na sodium ascorbate, zinc, calcium, and D3, makikita nyo sa kabilang bahagi ng ating table, mahigit sa 150% ang na-provide na ng sodium ascorbate or vitamin C. So zinc naman, 1/3 halos ay na-solve na. Calcium, 11%, mababa. D3, 34%, 1/3. So all in all, this is what you have inside Fern Active. Kaya naman tayo nag-uusap dito para maintindihan natin ano ba laman nito. Kasi pag sabay-sabay natin pinagkumpol, ang katawan natin ay sumisigla. It increases our energy levels. It enhances our mental alertness. And it boosts our immunity. Yan ang Fern Active. One more time. Fern Active. One more time. Fern Active. From iFern. It is the multivitamin of choice. SM, the premix provided inside Fern Active. And Fern Active is the multivitamin of choice. So gentlemen and ladies, as I close this presentation, I will show you the 3 words I opened with. Health is wealth. Every day that we live our lives free from disease is a richness that one cannot put a price on. Ang kalusugan ay kayamanan. Kapag pinag-ipunan natin o pinaghandaan natin ang ating kalusugan, yan, yayaman tayo sa ating katawan. At ito ay ibibigay sa atin ng iFern products, ang ating power trio. You have Fern D, Milka, and Fern Active. Ito po ang tatlo. One more time. Fern D, Milka, and Fern Active. Tatlo na pinanggagalingan ng ating health is wealth. So, gentlemen and ladies, let's not forget the power trio from iFern. This is what we can use to build up our immune system, to keep us safe from the COVID, to keep our brains functioning, to help us keep strong and healthy, have energy for the rest of the day, and to maintain our happy lifestyle. Gentlemen and ladies, health is wealth. iFern provides us with these 3 products. And with that, I bid you a good morning. Thank you very much, everybody.